So ayan, hawak na natin yung ibon, yung injured na loft visitor natin. So ayan yung sugat niya. Biyak yan nung nakaraan, pero ngayon ayan, hilom na halos. Tapos yung paa niya nga naitutukod naman na niya. Kaya eto, dapat lang siguro napawalan na natin to, kasi hindi naman natin siya pwedeng i-keep. Hindi naman natin ibon to. Tapos naka-club ring pa, baka may naghihintay sa kanya. Ayan, alam naman natin yung pakiramdam nung nawawalan ng ibon. So kaya ito, papawalan natin makalipas ang ilang linggo na nagpagaling siya. So siguro panahon na para i-release na natin tong ibon na to. Sana lang umalis siya, sana lang bumalik siya sa tunay na amo niya. Ayan, hindi kasi natin siya pwedeng ampunin. So kaya ngayon i-release na lang natin. So ayan. Ayan mga utol, magandang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa loft natin. So ngayon nandito tayo sa isang flyers loft natin dito sa mga pang north. So ayan silang mga nagkakainan. Bali ngayong araw yung loft visitor natin nagwarpa yung injured nung nakaraan. Kasama na nga nila dyan nung nakaraan, pinawalan ko na dito sa loob ng loft yun para yung ibon mas lumakas-lakas at mas makagalaw-galaw siya. So ngayon ayan, sumasabay na siya ng kain dito sa mga pang north natin. Ayan, so medyo iika-ika pa, pero ayan na, makikita nyo tumutukod na yung paanong ibon yung nabali. So ayan o, medyo ano na nga talaga, naka-recover na yung ibon. Siguro konting ano pa, makakalakad na siya ng diretso. Pero sa tingin ko ngayon pwede ko na siyang pawalan. Siguro naman ano na to, may kakayanan na siya para umuwi sa tunay na amo niya. So matagal-tagal na siyang nandito, ilang linggo na rin. So nung nahuli ko siya, nung pumasok siya dito sa loft, sariwa yung sugat niya mukhang nung araw na nahuli ko siya kakaserga lang niya nun. So ilang linggo na rin yung nakalipas. Kaya ayan, medyo okay na yung ibon, no? Ayan, naglulugon na rin. So nung nahuli ko siya, hindi pa naman siya ganyang naglulugon. So kaya siguro baka kayanin na niyang umuwi kung papawalan natin yung ibon. So matagal-tagal na rin siya nag-stay dito sa loft natin. So sana pag pinawala natin siya, umalis yung ibon at umuwi sa tunay na amo niya, kung sakali man na mapadaan siya dun sa lugar niya. So sana matandaan niya. So ayan, sana makauwi siya dun sa tunay na amo niya pagka pinawalan natin siya. So siguro maya-maya natin siya pawalan, kakain lang. Ayan, natin magpahinga. Ayun, binuli pa ng isa natin. So yung mga pang north natin, ayan pa rin sila, hindi pa rin napapalipad, pero kaya ng rumonda nitong mga to. Hindi ko muna sila pinawawalan dahil gusto ko nga sa doon na sila sa bagong loft matuto, para doon na natin sila mailaban. Kaso yun nga, hindi pa natin mailipat-lipat, kulang pa rin yung loft natin, hindi pa rin siya tapos na tapos. So nagawa na natin yung mga pinto nung per section, sarado na bawat section ng kulungan, kaso yung aviary hindi pa nasasarahan So gusto ko sana bago natin ilipat tong mga to, kahit papaano yung aviary sarado na. Ayan, para tuloy-tuloy na yung pagsasanay ng mga ibon natin doon. Ayan sila. So mamaya papawalan natin tong ano natin, yung visitor natin guwarpa. So NDR yan kaso masyadong bata to para sa NDR, kasi alam ko ang guwarpa mag-start na ata ng ng next month. Mukhang masyadong bata itong ibon na to, baka habol lang ito. Kaso yun nangyari pa, nag-overplay tas naserga dito, napadpad sa atin. Yan, baka hindi na umabot to sa guwarpa kung sakali man baka kung uuwi siya sa amo niya, baka sa ibang season na lang siya mailipad, baka south or summer na. Pero sa NDR mukhang alanganin na to. Yan, mag-start na kasi ang training ng guwarpa. Ang tingin ko next month ata, ang pagkakatanda ko nasabi sa akin. Yan nga, meron tayong guwarpa, kaso mukhang nag-aalangan ako sa mga pang guwarpa ko Kaya kung sakali hindi sila abot sa guwarpa, BBC na lang ilalaban yung mga pang guwarpa natin na 6. So kompleto yung guwarpa ko. Yung yung BBC lang natin ang nabawasan ng 2. Yan yung grisel, yung yung nawala sa low fly, tapos yung nai-out ko na checkered na kapatid nila bullet. Ayan, yung mga ibon natin na pang north, mamaya re-release ko yung visitor na guwarpa. Pag pahingin ko lang saglit, kakakain lang ng ibon At ayan,
Dito tayo sa mga stock bird. So ito yung cock section. At may nagtatanong kasi kay Whitelight kung kamusta si Whitelight. So ito, papakita ko sa inyo si Whitelight ngayon dahil nandito siya. Ayan si Whitelight, oh. So kuhanin natin si Whitelight para mas makita nyo na maayos. So ayan, ngayon hawak ko si Whitelight. May mga nagtatanong, nakikikamusta kung kamusta na nga ba si Whitelight. At ito ngayon, pakita ko sa inyo si Whitelight. Ayan siya. So makinis yung ibon, kakatapos lang maglugon. Ayan, oh, kompleto yung mga pakpak. So poging-pogi pa rin. Sa edad niya na 8 taon, ayan si Whitelight, poging-pogi pa rin. At mukhang hindi pa rin ganun katanda. Kaso, ginamit ko si Whitelight 2 beses. Sa magkaiba na hen, kaso hindi talaga nagsimilya. So salpot na si Whitelight. Nakadalawang clutch ako dun sa unang hen, tapos dalawang clutch din dun sa apo niya, kaso talagang hindi nagsimilya. So unfertile na si Whitelight. Ayan, no? So medyo matanda na rin nga, 8 taon, kaya siguro hindi na rin nagsimilya nung huli. So last year nung nilalaban namin siya sa BFRC, nung nag-champion pa siya ng 3 beses, nag-anak siya ng isang piraso doon. So kaya pala isa na lang ang nagiging similya nung mga itlog niya nung mga nakakaraan, dahil ayun na nga, pa-unfertile na si Whitelight, pasalpot na siya. So naiwanan tayo ng ilang anak niya dito. So mamaya papakita ko rin sa inyo kung sino-sino yung mga anak niya dito. Yung mga naging huling anak niya na naiwan dito sa atin. So itong si Whitelight, ano to, grabe tong ibon na to, napakadami niya pinanalo. So nung huling laban niya sa North, 3 overall champion siya, 3 first overall champion siya ng 3 sprint race yung nag-overall siya. So bukod doon, nung mga dati nung nilalaban namin siya nung kabataan niya, napakadami niya ng ring achievement noon, mga pulling winner. Meron din siyang overall ng pan race So hindi ko na lang din matandaan yung iba. So nandun naman yun sa YouTube ni Kuya. Maraming nakakilala kay Whitelight, alam nila yung mga naging record ng ibon na to. So grabe tong ibon na to Ayan, talagang mula nung bata siya hanggang sa pagtanda niya, talagang nagbigay ng achievement tong ibon na to. Nung huli nga, mas grabe yung ginawa niya. 3 first overall champion yung kinuha niya. Lahat ng palaro ng BFRC ng sprint race, siya yung nag first overall doon. So motor winner tong ibon na to. Ayan si Whitelight. Kaya kahit na unfertile na siya, dito na lang siya sa lopa, taalagaan natin. Gusto nga sana naming ilaban, kaso matanda na yung ibon, 8 years old na. Siguro panahon na para magpahinga yung ibon, enjoy na lang niya yung natitirang buhay niya dito sa lop. So total, di naman na rin siya nagsisimilya, baka ayan, dito na lang siya sa istakan, enjoy na lang niya yung buhay niya. Ayan si Whitelight, old Whitelight. So papakita ko sa inyo yung mga anak ni Whitelight, yung mga naiwang anak niya dito. So ang story ng mga anak niya, winner din, hanggang apo nananalo. So pakita ko sa inyo. So ito ngayon, may hawak tayo isang hen na apo ni Whitelight. Ayan, hindi naman mapagkakaila sa itsura, sa kulay. Kalahian talaga siya ni Whitelight. So bali itong ibon na to ay apo na nga lang niya. So hindi sa akin to, nahiram ko lang to dun sa kumpare, Dave Urido. So producer niya to, may winner na tong naianak sa kanya. So hindi ako nagkakamali, overall ng pan race ata yung anak nito. So hindi ko lang alam kung ano pa yung naging ibang record ng line na ito sa kanya. Pero may mga nanalo siya na kalahian ni Whitelight, apo, saka yun nga, apo sa tuhod. So ayan, ito yung huling pinaris ko kay Whitelight bali nakadalawang clutch siya dito sa apo niya, talagang hindi nagsimilya. Pero itong ibon na to, bata pa to, ang singsing niya 2022. So maganda pa magbuga tong hen na to, kaya ayun, talagang si Whitelight na yung may diferensya, kaya hindi nagsimilya. Dahil dalawang hen na nga yung nakaparis niya, parehas wala. Ayan. So ito, apo ni Whitelight, producer na din to. Ayan yung ibon.
So apo na lang niya pero sa itsura hindi mapagkakaila. Mata, itsura, kulay. Ayan, talagang masasabi natin na related siya kay white light. So kuha pa tayo ng iba. So eto. Yan, meron na rin tayong hawak na isang hen. At kapungkang kamukha ni white light. Ayan, pati kulay. White light na black check na may thick eye. So ito yung huling anak ni white light last year nung nilaban namin siya. Anak to dun sa flyer ni white light nung panahon na nananalo siya. So binuhay namin. Nai-out ko na to. Kaso binayba ko kasi biglang nag-unfertile si white light eh. So wala akong stock na hen na anak ni white light. Kaya ayan, pinilit kong mabawi itong ibon na to. At ito, nabawi naman natin. So ngayon, ginawa ko na siyang stock bird breeder. May anak ngayon to. Pinair ko siya sa full sa full brother niya na ayun nga, anak din ni white light, full brother niya. So yung ibon na yun nasa kumpare ko kay Dave Burido. Producer yun ng mga winner sa kanya. May mga anak na yun na winner sa kanya at kung di ako nagkakamali pati apo nananalo din sa kanya. Ayun no. So ngayon pinair ko nga siya doon, nagpalabas ako ng stock bird. So meron akong anak ngayon nito na stock na gagawin din breeder. Siguro next year magagamit natin dahil yun nga iniipon ko din yung line ni white light ko, hindi na siya nagsisimilya. So kagandahan naman kahit na nga ganyang nag-unfertile na si white light, may mga natabi tayo ng mga anak niya related din sa mga nanalo. Ayan. So ito nag-iisang hen na anak ni white light dito sa loft. So ayan, bata pa to. Last year lang to, 2025 nung i-breed. Ayan, ang gandang ibon. Ayan. So next breeding season, baka September magamit ko to. Kuha na natin ng panlaro pang summer. So kuha pa tayo. So ito yung isang ibon na kakabawi ko lang sa tropa galing sa hiraman. Anak ni white light. So bali di ko pa ito nasusubukan. Panlaro ko to. Ayan, sa BBC. Finisher to eh. So nung umuwi siya, inista ko na. Ngayon nahiram ng tropa. At ngayon nung nakaraang linggo na balik nga sa atin. Siguro gamitin ko din to September pang summer. Ayan, bali ang natirang anak kasi ni white light dito na barako ay dalawa. So ito yung isa at mamaya naman si 069 papakita ko din sa inyo. Ito muna. Ayan, so ito hindi ko pa nga nagagamit, stock bird lang natin. Ang nanay nito ay anak ni 715. So si white light pinair ko dun sa anak ni 715 na producer ng super set winner sa NHPC, nanay ni 118. So related kasi si white light saka si 715, magpinsan sila. Ang magulang nila ay magkapatid. Ayan, no? So sa kulay din, mas lang to, hindi siya black check kagaya nila white light, blue check white light ang kulay niya. Ayan. So sa barako pangkaraniwan ganito yung kulay na lumalabas kay white light. Ayan. So September baka magamit ko rin to, or kung di man baka may out. Ayan, malalaan. Ayan. So BBC ang ring niya na 2024. Yan, so kunin natin yung yung natitira pang isang cup na anak ni white light. So ayan, ito yung isang anak ni white light na si 069. So itong ibon na to ay winner producer. So super set winner tong ibon na to ng North. At bali nag-anak na rin siya ng super set winner nitong kakatapos lang na BBC North Summer Race. Ayan nga yung ibon. So winner, producer din ng winner. So ang naging anak nito nilipad ni parang Dave Burido. So bali super set winner nitong kakatapos lang na summer race ng BBC 17th overall champion. So ayun, naglabas si white light ng winner at yung anak niya naglabas din ng winner. So kaya ayan, masasabi natin na yung ibon talaga winning line. So talagang lumalabas sa kanila yung nananalo. Ayan, si 069. So itong ibon na to, isang beses ko lang nagamit, tapos na pinahiram na natin sa kumpare ko nga na si Dave Burido, at yun nga, inanak sa kanya yung nanalo nitong kakatapos lang na BBC Summer.
So ayan, yun ang kulay niya, blue check, white light. So yun nga, pagkabara ko, ganito halos ang nilalabas ni white light. Maglabas man siya ng black check, white light, na kamukha niya madalang. Ayan. So ayan, bali ang natira sa akin dito na magkakapatid, tatlong anak ni white light, 2 cock, 1 hen. Ayan, tapos meron din ng apo, saka yung lock breed natin na isa na apo din ni white light. So papakita ko na rin sa inyo yung young bird na yun. Ayan, so ito. So gamitin ko rin to sa siguro sa September din. Kondisyon ko lang yung ibon kasi ayun, lugon siya, pangit nga ng pakta ko. Sinalang ko din to eh, may anak to. K777, nandiyan stock bird ko. Ayan. Kakabaklas nga lang din nito. Kaya mapahinga dapat yung ibon para sa September makondisyon ng gusto yung ibon magamit, maisalang natin. Masubukan natin sa summer race. Ayan. So ayun, dun tayo sa stock bird natin na apo ni white light. So ayan, dito tayo sa mga young bird natin. Ito nga yung stock bird natin na apo ni white light. So bali lock breed tong ibon na to. Ang magulang niya mag full brother sister. So ang tatay niya producer, tapos yung nanay niya yung stock bird natin na huling anak ni white light, yung pinakita ko sa inyo kanina dyan sa stockan natin. So ayan, gagawin din tong breeder, baka sakali maglabas din siya ng magaling. So nasa lahi naman nila, at kagandahan pa nga nun, lock breed na to, full brother sister ang magulang niya. So kaya ayan, ginawa na natin siyang stock bird pang future breeder. Tapos yung nag-iisang anak ni 069 na in-stock ko, yung kapatid ng super set winner, ayun siya oh, yung blue bar. Ayan, apo din ni white light yan, anak ni 069 saka ni 777. Kumuha lang siya ng kulay kay 777 kasi si 777 ay blue bar. So may mga nakakilala naman kay 777, ang dami din achievement ni 777. So kaya ayan, pwede siyang stock bird, at pwede ding i-out kung may magkaka-interest. Pwede natin i-out yung ibon na yan. Apo siya ni white light at direct siyang anak ni 777. So si 777, ayan, ito kapatid ni 777. Motor winner, 2 motor ang pinanalunan niya sa BBC, Aerox saka Mugir ang pinanalunan niya na brand new. Ayan, kapatid ni 777 yan. So yun naman ang lahi niya sa mother side kay 777. So si 777 winner, yung kapatid ni 777 winner din. Tapos ito, tatay niya winner at kapatid niya winner din. So kaya in-stock na lang natin. So pero kung may magkaka-interest, pwede din natin i-out yung ibon na yan. Ayan. So yun, dun tayo sa Flyers Loft. Papawalan natin yung gwarpa natin na Loft Visitor. So ayan, hawak na natin yung ibon, yung injured na Loft Visitor natin. So ayan yung sugat niya. Biyak yan nung nakaraan, pero ngayon ayan, hilom na halos. Tapos yung paa niya nga naitutukod naman na niya. Kaya eto, dapat lang siguro napawalan na natin to, kasi hindi naman natin siya pwedeng i-keep, hindi naman natin ibon to. Tapos naka-club ring pa, baka may naghihintay sa kanya. Ayan, alam naman natin yung pakiramdam nung nawawalan ng ibon. So kaya eto, papawalan natin. Makalipas ang ilang linggo na nagpagaling siya. So siguro panahon na para i-release na natin tong ibon na to. Sana lang umalis siya. Sana lang bumalik siya sa tunay na amo niya. Ayan, hindi kasi natin siya pwedeng ampunin. So kaya ngayon, i-release na lang natin. So ayan. Ayun lang. Paano gagawin natin yan? Ay. So bugawin natin. Tingnan natin kung lilipad. Ayun, no? Medyo naninibago pa siya dun sa paa niya pero naitutukod naman na niya, sa maganda na katawan. Kaya may lakas na to para umuwi sa tunay na amo niya. So naninibago lang siguro, pero bugawin natin. Tingnan natin kung lilipad. Pambihira. Eto lang oh. Ayan yung ibon. Hindi lumipad. Ayan, napamahal na ata din sa atin. So hayaan ko lang siya dito sa labas. Kung may isipan niya na lumipad, pwede naman para umuwi na siya sa kanila.
So ayan, hayaan na natin yung ibon. Kung hindi siya alis, wala akong magagawa kundi hayaan siya dito. Pero kung makikita siya ng may-ari niya, total nakapost naman yan, eh, pwede siyang kuhanin anytime. So ayun. At yun lang yung update ko sa inyo sa araw na to mga utol. Dito ko na rin tatapusin yung video natin. Maraming salamat sa panonood mga utol.